Bali, that's a good question po, no? Kung sino yung naging representative namin noon kung meron man. Kasi napapabalita na marami sa ngayon ang nagpapabayad ng higit-higit doon sa inaasahan ng Immigration Canada sa kasalukuyan. At hindi naman talaga maganda na sinasamantala ng ilan kahit na immigration consultant pa yung nagsasabi na ito ang bayad mo, ito ang gagawin mo. Napaka-unprofessional na, no, ng mga naririnig natin dahil sa mga, siguro sa ilang mga kababayan natin who are actually looking forward doon sa pag-apply nila dito sa Canada sa kasalukuyan. At napapansin kasi natin na kahit na ang mga kababayan natin, kumbaga, yung sa term naming mga Ilocano, Tagalog ay sige, pinapatos na o kaya naman ay okay na yan, parang ganon. Mapunta lang tayo ng Canada, no? So, hindi magandang ehemplo yung pinapakita ng mga immigration consultant at ng mga ibang immigration lawyer. Not only yung mga kababayan natin pero sa ibang mga nasyon din na gusto makarating dito sa Canada. Kung bakit natin pinag-uusapan ito dahil mariing tinututulan at mariin, kung makikita nyo sa website ngayon ng Government of Canada, ng IRCC, mariing tinututulan ngayon ng gobyerno yung tinatawag nating fraud and of course yung misrepresentation, no? Dahil sa siyempre, medyo limited nga yung slot o yung kung sino yung papapasokin o yung quota kung tawagin natin, ano? At nababahala yung mga ilang nasyon, mga kababayan din natin, na paano kaya namin gagawin yung papel namin? Paano kaya ito? Magbabayad na lang kami ng ganito, ng ganyan, para mapunta na lang kami. Parang ganon. So, kung makikita nyo, naka-redline po ngayon sa Government of Canada, sa IRCC, yung use of representative na kung tawagin natin. Ang use of representative, siya yung gagawa, sa matuling sabi sa Filipino, siya yung gagawa ng papel mo. Meron isang kababayan tayo na nagtanong doon sa mga nakaraang vlog natin, Kuya, sino ba yung representative mo noon? Ano bang agency? Sino bang consultant? Yung tumulong sa inyo noong kayo ay nag-a-apply pa lamang. Tinitingnan ko kasi itong mga basura kung puno na at aayusin ko sana ngayon. Pero pag-usapan muna natin yan, ano? Kasi pera din po yan, ano? May pera sa basura. Yan. At yan ang ating gagawin bukas. Well, balik po tayo sa topic. Nakita ko kasi yung lata. Balik po tayo sa topic, no? Mahirap talaga mag-fill out, mag-fill in, bahala na kayo, kumumpleto ng dokumento ng papel na kakailanganin. Yung tanong nga nung kababayan natin, Kuya, sino ba yung naging representative, yung consultant, yung agency niyo, yung agent niyo na gumawa ng papers niyo nung kayo ay nag-a-apply pa lamang? Ang sagot ko sa kanya, wala kaming naging consultant, wala kaming naging, kumbaga, tumulong sa amin. Kami lang ng pinsan ko, ako at yung asawa ko ang gumawa ng papers namin. Kasi yung pinsan ko, ay halos sabay kami na nag-apply papunta dito sa Canada nung kami ay nag-apply nga. So nagtutulungan kami ng pinsan ko kung paano ang gagawin. Kapag hindi niya alam yung term, magtatanong sa akin. Kapag hindi ko alam yung term, magtatanong ako sa kanya. But mostly ay nasa Government of Canada website yung mga sagot. Nandoon lahat. Hindi nyo kailangan. Ang sabi naman kasi ng Government of Canada, tinanong din namin yan nung una, do we need to hire a representative? Mababasa nyo po doon. Ang sabi doon, ito, that was 10 years ago. Hanggang ngayon, ganun pa rin yun. You don't need an immigration consultant o you don't need a lawyer or immigration lawyer para ma-process yung papel mo. Hindi binibigyang importansya ng Government of Canada o ng IRCC kung sino yung may consultant, kung sino yung may representative o wala. Kahit na ikaw lang ang gumawa ng paper mo, kung talagang na-meet mo yung requirement, makukuha ka. Pero kahit na gumamit ka ng representative mo o ng immigration consultant mo o ng tinatawag nating immigration lawyer mo, kung hindi pasok yung papel mo, hindi ka talaga makukuha. Yun lang po yun. Yun ang ibig sabihin ng gobyerno ng Canada o, syempre, ng Immigration Canada. Sa panahon ngayon, Kuya Rod, kailangan ba namin kumuha ng consultant? Ang sagot ko po sa inyo dyan ay depende sa inyo kung ano yung pangailangan ninyo. Depende sa inyo kung
kukuha ba kayo o hindi. Depende sa inyo kung mag-hire ba kayo o hindi. Nasa sa inyo po yan. Totally, nasa sa inyo po yan. Pero ang sinasabi po ng Government of Canada, hindi kailangan ng representative as long as you know, alam mo ang gagawin mo sa mga documents mo. Sabi ko nga, hindi namin alam, first time na mag-abroad kami ng pinsan ko, ng asawa ko, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng mga documents. Good thing, yung ibinigay ng employer namin na link, nandun na lahat. Kung saan kami, work permit, permanent residency, dual intent, lahat-lahat, no? Babasahin nyo lang yung mga clause doon o yung mga tinatawag nating provisions doon, mga rules doon, regulations doon, masusunod mo na yan. Sa palagay ko, sa akin, sa amin lang siguro, medyo madali dahil may kasama ako na nag-a-apply. Kapag hindi ko alam yung terms, tinatanong ko sa pinsan ko. Kapag hindi alam ng pinsan, sabi ko nga, tinatanong sa akin. At ang kainaman pa dito, dalawa kami nung asawa ko at ng pinsan ko na nag-check ng papers. Halimbawa, sabi ko sa asawa ko, ito, isulat mo sa paper yung mga information. Birth date, lahat-lahat. So magpiprint ako ng blank form ng IMM form. And then, sabi ko sa asawa ko, imamano-mano muna natin. So ang ginawa namin, kumuha na kami ng pencil, ng ballpen, eraser, lahat-lahat basic na pag-fill in ng papers, na pag-fill out ng papers. And then, lahat yon ay ginawa namin manually muna. Birth date, sino magulang namin, saan kami pupunta, destinations, history ng pag-abroad, something like that, lahat-lahat, experiences, lahat-lahat. Nilapis muna namin. And then, saka ko inedit naman yung mga details doon. So, sabi ko, ito, parang hindi tama ito. So, yung asawa ko naman ay, sige, papalitan ko, titignan ko, i-refer ko doon sa mga documents na nasa akin, sa mga original documents. So, ganun ang, ang balikan namin sa pag-fill out ng papers namin. So, mahalaga na may kasama ka talaga sa pag-fill ng papers, sa pagpuno ng papel. Mahalaga yon. Kasi, ako, sabi ko, hindi ako nagre-realize sa sarili kong utak kasi may makikita siya, yung asawa ko, na hindi ko makikita. Maaaring makikita ko na hindi niya nakikita. Parang ganon. Ganon din yung pinsan ko, no? Siguro, may pagkakataon, sige, check, Sabado, Linggo, magche-check kami, no? Meron pa nga, dumarating yung panahon na, ito, dapat ito, ganito, ganyan. Talagang isusulat mo yung mga details at sasabihin mo. Yun yung mga panahon yun. Yun ang gawain sana ng immigration consultant. But luckily, sabi ko nga, and thankfully, na kami, ng aking pinsan at ng aking may bahay ay hindi na nangailangan ng consultant during that time kasi nga nagtutulungan kami, no? So, ang kainaman pa niyan, nakalibre kami. Wala kaming binayaran na immigration consultant o kaya naman yung mga recruitment agencies na kung tawagin natin, hindi namin kinailangan sila, no? At ang kainaman pa dito, mas madali sa amin yung pag-fill ng papers, pagpupuno ng papel, pagkalap ng documents kasi kapag sumulat ang immigration sa amin, direkta na sa amin, hindi na kailangan na yung government, yung IRCC dadaan pa sa consultants, immigration lawyers, and so on and so forth. So, yung iba case-to-case basis naman yan, no? Hindi natin mapipigilan kung talagang gusto nyong gumamit ng consultant o kaya naman ng immigration lawyer. That's really up to you. Nasa inyo po yan, ano? Yun lang po sa amin kasi noon, talagang hindi namin alam na pwede palang gumamit, no? Pero kung gagamit man kami during the time, pero hindi siguro. Kasi sabi namin, kaya natin to, kaya natin i-fill yung paper, kaya natin punuin yung papers na kakailanganin. So kami na talaga yung gumawa ng papers namin. And thankfully, kapag pinasa namin, babalik, ang gagawin namin ay, kung halimbawa may mali, may kulang, fill in, and then type, and then send uli sa Government of Canada, sa IRCC. Kapag may mali na naman, kapag may kulang na information, kukuha na naman kami, and then babalik na naman. Ganon. So parang ilang buwan na pabalik-balik yung papers namin, it's because, syempre, tao lang din kami nagkakamali at may kulang. Halimbawa, NBI, expired, or about to expire, sa ganito, blah, blah, blah. Can you get another copy? Parang ganon. O sige, punta na naman kami sa regional office, and then kuha kami, and then padala na naman. Parang ganon lang. So yes, wala po kaming binayaran. Kami lang po ang gumawa ng papers namin from application dito sa Canada,
doon sa work permit application namin, and of course, doon sa permanent residency namin application, kami na po lahat ang gumawa nun. Wala kaming inupahan na immigration lawyer, immigration consultant, o recruitment agencies. Wala kaming binayaran na kahit sino. Kasi, sabi ko nga, thankfully, dahil kahit pa paano nakakaunawa, no? Ngayon, paano naman, Kuya Rod, pwede pa ba kami, halimbawa, sino-sino yung mga pwede mong asahan? Pwede yung family mo, family member mo. Pwede kang umasa doon sa mga kapatid mo. Pwede silang, kumbaga, tumulong sa iyo, no? Pero, sabi nga natin, dapat makita na ikaw ay, kung gumagamit ka man ng immigration consultant, dapat makita na yung immigration consultant mo ay talagang certified, may lisensya, at talagang nagpa-practice, ano? So, yun po ang ibig sabihin yan. So, sa mga panahon na ganito, titignan nyo po kung yung immigration consultant niyo ay legit ba o hindi sa pamagitan ng CICC, parang ganon, government website kung nandito po kayo sa Canada, o yung representative niyo ay nandito sa Canada, no? So, kailangan ba na magpalisensya ng inyong kamag-anak? Hindi naman po. Hindi naman. Pero yung consultant na babayaran ninyo, kukunin nyo, kailangan po nilang, syempre, lisensyado at sila po ay babayaran nyo, no? So, yun lang po yung experience namin with regards to immigration consultant. Hindi kami nagbayad at nanlibre po kami. So, kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Paalam.